Isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at makadiyos po na gabi sa bawat isa. Yung abang lingkod ay dito po sa Meet Live, dito sa Starbucks mga kaibigan. Paminsan-minsan po ay tayo ay ipampered po natin ang ating sarili. At sa ngayon mga kaibigan, napakaganda ang panahon, wala na pong bagyo. So, napakaganda po dito mga kaibigan, no? So, ang bulaklak pa lang, yung mga ornamental plants, ang ganda. So, mga kaibigan, wag po natin kalimutan ang nakasulat sa mga awit 36:5 na nagsasabi, ang wagas na pag-ibig ng ating iyaw ay walang hanggan. Ang kanyang katapatan ay abot sa kalangitan. Pag sa Ilonggo kay Eligay, ang pagigugma sa Diyos wala siyang katapusan. Kagang iya, hindi pagluib sa Tagalog katapatan, matutong sa Ilonggo, abot sa kahawaan kaya kalangitan. So yan po mga kaibigan ang nakasulat sa maawit 36:5. Sa English naman ay the love of God is forever. The love of God endures forever. Parang ganun ang quote niya. And His faithfulness reaches the cloud. The love of God is forever, no? So walang hanggan, wala siyang katapusan pag sa Ilonggo. So mga utod ko, kung kisa, kung may panahon kita kay ba mo kung termi lang kita magtrabaho, dapat pag ano man kita maglagaw-lagaw. Pero sa aton paglagaw, hindi ta pagkalimtan si Lord nagalantaw sa aton. So God is watching us from a distance. So yan po ang ating tandaan mga kaibigan, that God is watching us from a distance. So, ang ating Panginoon ay nakatingin po sa bawat isa sa atin. Kaya ano man ang ating gawin natin ito na tayo kumakain, umiinom. Gawin po natin ito for the glory and honor of God. So, yan ang pinaka-the best na ating tandaan mga kaibigan. Subalit habang tayo ay sa mundong ibabaw na ginawa ng ating Panginoon, tayo po mga kaibigan ay gawin natin ang pinaka-the best. Tayo po ay mag-enjoy, enjoy life. Subalit alalahanin that there is God who is watching us, and our God is the source of everything. Na ano man yung ating mga tinatangkilik, ano man ating narating, that is because of the favor of God given to us. Dahil siya ang source of everything. So, wag po natin kalimutan ang pag-ibig ni Yahweh ay walang hanggan at ang kanyang katapatan ay abot sa kalangitan. His love endures forever and His faithfulness reaches the cloud. So, yan mga kaibigan, no, na tayo ay makasalanan, subalit napakabuti ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin, no? Kaya napakaganda na ating alalahanin ng ating Panginoon ay ang source of everything, no? Na ang kanyang favor ay nasa atin, no? Napakaganda na alalahanin natin na ang favor ng ating Lord o ating God Almighty ay nasa atin, no? So biro mo yan mga kaibigan, no? So ginawa niya ang lahat sa magitan ng kanyang salita. So, nagkaroon ng kalawakan, magkaroon ng araw, no? Sa Salmo nakalagay, no? So, ginawa ng Diyos ang langit sa magitan ng kanyang salita, ang araw, buwan at mga bituing maririkit. Kaya so, ang sabi hindi ko po makalimutan si Atty. Para, no? Yung doon kami sa, parang gumagala kami sa kabundukan. Ang sabi ko niya,
Kasi siyempre, abogado siya na, those are the evidences that there is God. Sabi niyan, ang mga ebidensya. So, tinuturo niya yung mga magagandang halaman. Yung mabundok na, yung Mount Makiling, no? Shape, no? So, those are the evidences that there is God, no? So, tama naman siya, no? Kasi, pero mo yan, no? Sino maka-design ng falls, no? Sino maka-design ng bundok? Kundi ang Diyos lamang. Kaya lalahanin natin that there is God, no? Who is the source of everything. Na pag wala siya, wala tayo, no? Ang sabi sa isang pelikula, no, na parang gipicture doon sa pelikula, na God without man is still God, but man without God, man is nothing. So biro mo yan, no? So kung sa pelikula siya, so valid, inano doon sa gi-focus doon, yung may nagsalita, no? Na God is God without man, but man without God is nothing. So tama naman, tama, no? Kasi pag wala si Lord, paano tayo, no? So tayo ay love na love ni Lord. Bakit, no? Ang pag-ibig ni Yahweh ay walang hanggan, at ang kanyang katapatan ay abot sa kalangitan. So dito, mga kaibigan, makikita po natin na sa pag-ibig niya, no, mayroon tayong libreng hangin. Maliban na lang pag ma-hospital tayo, no, mayroong isang story, no, mayroong isang mayaman na tao. Siya ay 80 plus na edad niya.